Magandang umaga po sa inyong lahat. Pastor Alan po para sa ating morning devotion. Maraming pong tao ngayon kagising sa umaga, ang kanilang hinahanap agad ay kung anong meron sila sa buhay nila. Pagka umaga hinahanap nila kung meron silang bigas sa kanilang lalagyan, nilaman ng ref, meron ba tayong pera ngayon? Lahat ng bagay hinahanap nila at tila sa kanila ang pagkakaroon ng mga bagay nito ay magpapasaya sa buhay. Hindi ho masama yun. Pero paano kung wala ito? Mari po ba tayong maging mabuhay ng masaya pa rin? Mari po bang makitaan pa rin tayo ng katuwaan sa puso? Paano nga po ba mabuhay ng isang masaya? Na pagkagising mo sa umaga kahit wala, kahit kulang, magiging pa rin masaya ang iyong buhay. Sabi ni Apostol Pablo, there is a better way to live. Yan po ay ang buhay na may contentment. Sabi po ng Philippians chapter 4, verses 10 to 12, sabi ko po sa inyo, but rejoice in the Lord greatly. That I rejoice in the Lord greatly, that now at last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of want, but I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere, in all things, I am instructed, both to be full, to be hungry, both to be abound, and to suffer need. Alam niyo po, we tend to be very discontented people. Umaga, yun lang na hinahanap natin kung anong meron tayo at ano ang pwede at kailangan natin. Alam niyo, the more we have, the more discontent you become. Dahil hindi ho kailanman sumasapat lahat ng bagay sa ating buhay. Sabi ho ni Apostol Pablo, we are called to contentment. We are called to be satisfied. We are called to say, it's okay, I have enough. Kaya lang, most of us, hindi ho na-experience ito. Paano nga po ba mabuhay na masaya at anong pinakang masarap na buhay meron tayo habang nasa mundong ito? Sabi po ni Apostol Pablo, ito ang sekreto ng contentment. Una po, have confidence in God's providence. Yan po ay sabi niya sa verse 10. But I rejoice in the Lord greatly, that now at last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lack opportunity. Kung sabi niya pong you lack opportunity, you lack the moment or the opportunity to give. Ano ang kinalaman nung kawalan nila ng pagkakataong makatulong kay Apostol Pablo? Ang sagot niya po doon, hindi ho siya nagalit. Sabi niya, it's okay. Pero natutuwa ako na nag-flourish uli ang inyong damdamin sa pagkakaloob. So ano ang connection nito sa contentment? Ang gusto niyang sabihin, naghintay lang si Apostol Pablo. Naiintindihan niya na ang lahat ng bagay ay nasa proper season, ang proper time at proper opportunity ay nasa kamay ng Diyos. Alam niya hindi niya kailangang magpanik, hindi niya kailangang i-manipulate ang mga nanampalataya para bigyan siya para sa kanya in due time. Ano man ang mangyari, God will always provide. Dahil kilala niya ang Diyos na to, alam niya na ang Diyos natin ay is a sovereign God who is in control ng lahat ng bagay. Yan ho ang sekreto ng isang masayang buhay sa mundong ito. Ang alin po, yung alam mo lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. At hanggat hindi ho natin natututunan sa ating buhay na ang Diyos ay sovereign, na ang Diyos ay may control at in charge ng lahat ng bagay, hindi po natin matututunan ng pagiging kontento sa buhay. Kaya sa Apostol Pablo, sabi niya, God will always provide. God is the one orchestrating everything sa buhay na to. At hindi ko kailangang mag-worry anong bagay. Kaya sabi niya, salamat at nag-flourish sa ang inyong pag-ibig muli. At alam ko ang Diyos ang kumilos sa ating lahat. So ano gusto sabihin ko sa Pablo? You work as hard as you can, but be contented to the result because God is always in control. Paano mabuhay ngayong umaga sa inyong pagkagising? Habang nakikinig ka po, tandaan po natin, ang sekreto ng contentment, have confidence in God's providence. Pangalawa po, na sekreto na po sa Pablo ay learn to have satisfaction with what you have. Sabi niya po sa verse 11,
Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Ano sinasabi niya po? Satisfied na siya kung anong meron siya. Hindi niya naman sinasabing, yun na lang hanggang doon na lang. Sabi ko nga kanina, work as hard as you can, then wait for God at meron siyang gagawin sa iyo. Nakakalungkot po. Maraming bagay nasa paligid natin na hindi natin na-appreciate, hindi natin nakikita, at hindi natin na-enjoy dahil sa kahanap natin ng mga bagay na wala tayo. Sabi ho na Apostol Pablo, kung anong meron, i-enjoyin mo. Di ba? Si Apostol Pablo, hindi ho dahil marami siya. Kulang nga po. At naghahanap pa nga rin po siya at nagtatrabaho din po siya. Pero bakit masaya siya? Dahil nga po, natutunan niya isang bagay. Ano mang meron ka, enjoyin mo na. Tumingin ka po ngayon sa iyong paligid. Enjoy niyo na po kung anong meron kayo. Anong pagkain na meron kayo? Anong may laman ang ref nyo? Anong kasuotan meron tayo? Anong laman ang bulsa natin? Huwag na tayo naghanap ng mga wala. Enjoy na lang natin kung anong meron tayo. Ito po ang magpapasaya sa atin. Ito ang magiging magandang simula ng araw natin. May mga tao po na sadyang mapaghanap. Kaya lang, hindi ho tayo kailanman mabubusog. Hindi tayo kailangan masasatisfied dahil palagi naman po kulang. Mas magandang mabuhay kung anong meron, enjoyin mo po ngayong umaga. Kung anong ibinibigay sa iyo ng Diyos, kung anong may bibigyan, makukuha natin ngayong araw na to. Magtrabaho tayo, gumawa tayo, at kung anong meron tayo, umiti ka, magpasalamat ka sa Diyos, at anumang bagay na yun, enjoyin mo po. Yan ang tunay na contentment na sinasabi ng Biblia sa ating lahat. At pangatlo po, sekreto ng contentment ay nasa verse 12. Do not be affected with circumstances. Sabi niya po, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer needs. Nakita niyo bang word na instructed? Isang disiplina. Ito po'y natututunan at itinuturo ng Biblia sa atin. Hindi ho ito madali, pero pwede nating matutunan mula sa kanyang salita at sa ating Panginoon. Ang sabi niya po doon, anuman ang mangyari, huwag ang circumstansya ang magde-define kung anong klaseng buhay meron tayo. Hindi porket wala tayong umagang bigas, wala tayong kulang ang pera natin sa bulsa at ang pagkain natin din sarap, ay yun ang magde-define ng ating katuwaan. Pwede pa rin man po tayong maging masaya, pwede tayong mag-enjoy ng buhay nito kahit ganito ang circumstansya. Ang sabi niya po sa Pablo, live above the circumstances. Sa kanya, ang daming kulang sa kanya, ang daming hindi meron siya, pero natutunan niyang kumantahan, umawit sa Diyos kahit na siya ay nakatanikala, nagpupuri siya. Bakit po? Hindi siya nagiging biktima ng circumstansya. Lagi niyang tinitingnan ang purpose nito sa kanyang buhay. May tawag dyan, eternal perspective. Itong lahat ng ito ay pangsamantala, hindi ito pang matagalan. So, kung ano pong meron, let's enjoy it. At anumang circumstance dumating, hindi ito magpapatigil para hindi tayo maging masaya, para hindi tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Have confidence in God's providence. Learn to have satisfaction with what you have. Do not be affected with circumstances. Ang sekreto ng isang sayang buhay. A better way to live. Manalangin tayo. Panginoon, ngayong umaga, nais na yung pasalamatan lahat ng meron po kami. Lahat ng ibibigay niyo sa amin. Nais naming maging masaya dahil mayroon kaming Diyos na laging nandyan sa amin at hindi kami pinababayaan. Tulungan niyo po kami, lahat ng gagawin namin ay maging kapuri-puri sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin, papasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos.